Ka-curious, Happy Halloween! Ngunit matanong ko lang, paano mo ba sineselebrate ang Halloween? Isa ka rin ba sa mga sumusuot ng mga nakakatakot na costume at nag-aalay ng mga pagkain at alak sa puntod ng iyong yumao? Nako po, mukhang naiiba nga ang iyong nakagisnang pagdiriwang sa araw na ito. Well, hindi ko naman po kayo masisisi dahil marahil yan din po ang itinuturo ng mga kanunuan nyo. Ngunit hindi pa naman huli ang lahat upang itama at baguhin ang pananaw na ito. Kaya panoorin po ninyo ang buong video na ito upang maging makabuluhan ang ating pagdiriwang sa araw na ito. Hi there, this is Mr. Curious Catholic. Sa mga bago pa lang po sa ating channel, please don't forget to follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Kung maaari po, i-click nyo na rin po ang notification bell upang manatili po kayong updated sa mga bagong videos na i-upload po natin. Mga ka-curious, upang lubos po nating maunawaan ang kahulugan ng salitang Halloween, ayon po sa referensyang ito, ang hallow sa salitang Halloween ay nanggaling po sa Old English adjective na halig, na ibig sabihin ay banal o holy. Na kung ating pagbabatayan sa ating mga dasal sa simbahan, pinabagit natin ito sa panalangin nating Our Father. Hallowed be your name in Matthew 6 verse 9. At ang in, nakarugtong po ng hallow, is a short form of the word evening. Sa makatuwid, ang Halloween ay nangangahulugan na All Hallows Evening or the Evening of All Saints. Kaya naman po mga kapatid nating mga Katoliko ay nagkakatipon sa gabi bago ang araw ng November 1 o mas kilala na All Saints Day o Araw ng mga Santo. Ibig sabihin po, ang Halloween ay bispiras ng ating pagdiriwang ng All Saints Day. Dahil sa kaugalian po ng simbahan, dito rin sa araw na ito nagsisimula ang First Vesper o unang panalangin natin para sa mga santo. Ang araw na para sa mga santo ay isinasagawa tuwing November 1 at ang kasunod nito ay pagdiriwang naman natin ng All Souls Day o araw naman para sa mga mahal natin sa buhay na yumao. Ito rin po ang pagkakataon natin upang alalahanin sila at mag-alay ng panalangin para sa kanila. Napakahalagang paglaanan ng oras po ang mga araw na ito dahil sa pamamagitan nito ay pinapaalala sa atin ang mga bayani sa ating pananampalataya at ang atin ring mahalagang papel na ipanalangin ang ating mga mahal sa buhay na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Take note, hindi po ito araw upang magsuot ka ng mga nakakatakot na costume na madalas ipinapasuot pa natin sa ating mga anak at ginagawa pang dekorasyon. Naku po, maawa po kayo. Huwag po nating gawing makabuluhan ang imahe ng Diablo kaysa sa imahe ng mga santo. Tandaan po natin, malaking bagay ng ating pagpapalaki sa ating mga anak at pagpapabanal sa ating komunidad ay ang ipinapakita nating mga mabubuti at makabuluhang bagay na makakatulong sa ating pagkamit ng kabanalan. Hindi po ito itinuturo ng simbahan ang pagsusuot ng mga nakakatakot na costume dahil ito ay hindi naglalarawan ng kabutihan, bagkus ng kasamaan at dapat po natin itong iwasan. Sabi nga po ni San Pablo, at ito po ang paalala niya sa atin, abstain from every form of evil. Kaya dapat nating iwasan ang lahat ng mga hindi makabuluhan na bagay na ito. Mas mainam na bigyan natin ng pagpapahalaga ang mga banal sa langit na siyang nais ng ating Panginoon upang maghikayat din sa atin na mamuhay rin sa kabanalan. Sabi nga po ni San Pablo, set your minds on the things above, not on earthly things. At mga ka-curious, maawa rin po kayo. Huwag ninyong sayangin ang inyong pagkain sa pag-aalay nito sa inyong mga yumao. Dahil ni minsan, wala pang naitala sa kasaysayan na kumain ng isang kaluluwa sa mga inaalay po ninyo. Well, siguro may butikin na kumain kaya medyo may bawas yung mga inihain po ninyo. Ngunit hindi po yan kaluluwa ng inyong mga yumao. Ang katotohanan po dito, ang kaluluwa po ay hindi nangangailangan ng pagkain dahil wala naman po silang laman na kailangan busugin. Sinasabi nga po ng ating Panginoon, ang multo ay walang laman at buto. Kaya wala pong kabuluhan na pag-alayan pa sila ng mga pagkain o inumin. Ang kailangan po ng mga ito, panalangin. Kagaya nga po sa sulat ni Makabayo, kung hindi siya umaasa na ang mga patay ay muling mabubuhay, magiging kahangalan lamang ang ipanalangin pa ang mga namatay na. Dahil ito po ay isa rin sa kanya mga ginagawa. Kaya mga curious, panalangin lamang po ang hinihingi ng ating simbahan para sa ating mga kapatid na yumao. Huwag po natin gawing komplikado ang pagdiriwang na ito. Now, makabuluhan ba na manalangin sa mga yumao? Yes naman po mga curious. Dahil ito po ay isa rin sa mga gawain ng isang tunay na Kristiyano at makakatulong lalong-lalo na ang panalangin ng mga matutuwid na tao.
Sabi nga po ni Santiago, the prayer of a righteous person has a great power as it is working. At ang gawain po na ito ay kaaya-aya po sa paningin ng ating Panginoon dahil sa pagnanais ng ating simbahan na ang lahat ng kaluluwa ay maligtas. Ano pong sabi ni San Pablo? Ito ay mabuti at ito ay nakakalugod sa paningin ng Diyos na ating takapagligtas, na nagnanais na ang lahat ng mga tao ay maligtas at makarating sa kaalaman ng katotohanan. Kaya ito rin po ang sinusunod ng ating simbahan. Kaya makabuluhan talaga ang mga gawain na ito, ang panalangin para sa mga yumao natin. Kaya naging kaugalian na rin po ito ng mga Hudyo. Katulad na lang po ng nasusulat sa libro ni Nehemiah, sinasabi po dito, upang dinggin ang panalangin ng iyong lingkod na idinadalangin ko ngayon sa harap mo araw at gabi para sa bayang Israel na iyong mga lingkod. Now, dito nga po sinasabi na idinadalangin niya ang kanyang bayang Israel. Now, sino po specifically ang ipinapanalangin po ni Propeta Nehemiah dito? Kung titingnan po natin sa isa niya pang sulat, sinasabi po dito na ipinadala mo ako sa Juda sa lungsod ng mga libingan ng aking mga magulang. Ipinapanalangin pala ni Propeta Nehemiah ang kanyang mga ninuno na nakalibing sa Juda. So therefore, ang mga gawaing panalangin sa mga yumao ay hindi na rin po bago para sa mga Hudyo. Kaya kung ang bayang pinili ng Diyos ay nagsasagawa nito, ito rin ay lalong mas makabuluhan para sa ating mga Kristiyano. Sana po nakatulong ang video na ito at dalangin po natin sa inyo na i-celebrate ang Halloween na makabuluhan at naaayon sa turo ng ating simbahan. Maraming salamat din po sa inyong suporta at nakatungtong na po tayo ng 100,000 followers, and I hope and pray na sana'y mas lumago pa ito at mas marami pa ang makakasama natin sa page na ito. At sa mga kapatid po natin na nagbibigay ng kanilang suporta, maraming salamat. Sa inyo na nag-send ng stars, maraming salamat po. Gagamit po natin ito sa pagpapalago ng ating munting page, at of course sa mga pinaplano pa po natin mga corporal works of mercy na pwede po nating mapagbahagian ito. So please i-support din po natin yung mga kasamahan natin, no, na patuloy rin po sa pagtatanggol ng ating simbahan, sa pagtulong din po sa ating simbahan sa pagpapalaganap ng katotohanan, at patuloy pa rin na nag-aaral at nagbibigay ng mga kasagutan sa mga kapatid natin na may mga katanungan. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Pro Deo et Ecclesia. Hello mga kalay ko, nabasa niyo, ang ganda. Lumapit kayo sa akin. Nung ako po ay katotestante pa, hybrid ng Katoliko at Protestante, marami tayong mga katanungan sa ating isipan patungkol sa ating pananampalataya bilang Katoliko. Marami tayong mga bagay na nag-aagam-agam sa ating kaisipan na totoo ba to? May paliwanag ba ito? Huwag kayong mag-alala, na-curious lang kayo. Kaya salamat naman yung aking pagiging curiosity ito ay natugunan ng mga kasagutan sa mga taong nag-aral at lehitimong tagapagturo ng ating pananampalataya. Kaya kung kayo man ay naging katulad ko noon, ay huwag po tayong magtatanong sa hindi Katoliko. Tayo po ay magsiyasat at atin pong tuklasin yung yaman ng ating pananampalataya, upang sa ganon ay hindi po tayo maging mangmang sa sarili nating pananampalataya. Kaya kung ninanais po ninyo na mapunuan ng tamang kaalaman ang ating mga katanungan sa ating isipan patungkol sa ating pananampalataya, may tip ako sa inyo. Pasyalan po ninyo ang channel ng Curious Catholic. At makikita po ninyo yung mga topic doon. At sa inyong pakikinig, tinitiyak ko, magiging tulad ko rin kayo. Mani Lumibaw po, isang solidong Katoliko. Pro Deo et Ecclesia.